Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wada. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Muli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo magpasalamat sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil binigyan niya tayong muli ng pagkakataon upang tayo magkasama-sama upang magsaliksik ng kaalaman at pag-aralan ng araling akida kasama ng ating butihing guro upang maunawaang mabuti ang ipinadalang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala at yon ang relihiyong Islam. Sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagsasaliksik ng kaalaman ay obligado sa isang Muslim. At ngayon po mga akhawat ay bigyan natin ng maayos na kapakinigan ang ating buting ustad na siyang gagabay sa ating pag-aaral, walang iba kundi si Ustad Salman Fulgencio. Ahlan wa sahlan ya Ustad, falyatafadal, sa iyo na po ang mic on the air. Okay mga kapatid, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yung ating screen, nakikita ba ninyo? Naam Ustad. Okay, Alhamdulillah. Sino ang nandito? Idralin Poledo. Hindi ko alam ang inyong mga pangalan. Si Lesel Alvaro. Okay, Lesel Alvaro, isa-isahin mo nga yung 6 na haligi ng iman, yung 6 nating pinaniniwalaan ng mabilisan. Enumerate mo. Bilis mga kapatid. O Normina. Naririnig ba ninyo ako? Okay mga kapatid, sige. Sinong volunteer? Ang maniwala kay Allah, ang maniwala sa mga anghel, ang maniwala sa mga kasulatang ibinaba mula kay Allah, ang maniwala sa mga subo, ang maniwala sa huling araw, ang maniwala sa tadhana, mabuti man ito o masama. Okay, Alhamdulillah. Natalakay natin yun, no? Yun ang pinakakuha. Kung tutusin, isang paragraph lang naman ng libro. Pero kung mapapansin ninyo, napakaraming librong sinulat, kagaya sa sinabi ko na sa inyo noon, patungkol sa 6 na haligi na yan na ating pinaniniwalaan. At sa 6 na yan, ang unang haligi ay ang paniniwala kay Allah. At ang paniwala naman kay Allah, na talakay natin, ito naman ay naglalaman ng 4 nating pinaniniwalaan, na yun nga ang paniniwala sa kanyang kairalan, na siya'y umiiral. Sunod, paniniwala sa kanyang rububiyya. Pangatlo, paniniwala sa kanyang uluhiyya. Pang-4, paniniwala sa al-asma was sifat. At ang una nating tinalakay dito sa unang haligi ng iman. Okay? Yung paniniwala sa kanyang kairalan. Nang paniwala sa kanyang kairalan, ito natalakay na natin yung tatlo na patunay sa kanyang kairalan. Una, yung matinong naturalisa. Pangalawa, yung lantay na pag-iisip. Nilinaw natin bakit tinawag na lantay na pag-iisip. At ang pangatlo, ang nasasaksihang pandama. At ang tinutukoy na nasasaksihang pandama, yung ating 5 senses. Okay, ito yung tatlong mga patunay sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. At ang pang-apat, ito yung inshallah matatapos natin sa pagkakataong ito. Binanggit natin nung nakaraan na ang pang-apat na ito, huling tinalakay ng may akda ng ating libro, sapagkat ang pangatlong ito ang tumpak na batas, asyaro o sahih. Okay, maging sa kapanahonan ng mga propeta noon, hindi sila sumasampalataya. Hindi sumasampalataya ang mga tao
sa mga propetang ito na sila'y ngay galing sa Diyos na nagsugo sa kanila, na sila'y may dalang mga tumpak na mga banal na aklat na mula sa ating tagapaglikha, na kung saan ang Quran ang pinakahuli sa mga banal na aklat na ito, na ayon mismo sa aya na ating binasa noong nakaraan sa Suratul An'am number 38, maparatna fil kitabi min shay thumma ila rabbihim yuhsyarun, na ang Quran saklaw nito ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Walang iniwan sa kung ano ang nakabubuti sa tao na hindi dinitalye sa Quran. At walang iniwan sa anumang nakasasama sa tao na hindi tayo binigyan ng babala. Yan ang sinasabi sa Quran. At ang tumpak na batas o ang asyar o sahih na ating natalakay nga, na ito ang pinagbabatayan ng ating aqida, ito ay tumutukoy sa Quran at Sunnah. Tumpak na Sunnah na ang tinutukoy ng tumpak na Sunnah, yung sahih na mga hadith o Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga authentic na mga hadith, na kung saan ang maging ang Sunnah na banggit na natin, hindi ito salitang sariling kagustuhan lamang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus tayo nananampalataya na ito ay kasi revelasyon, pahayag mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, batay doon sa aya sa Quran mismo at hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nabanggit natin ng pahapiyo nung nakaraan na ang tumpak na batas na ito, na ang Quran at Sunnah, kung bakit batayan ito sa kairalan ng dakilang tagapaglikha, bakos batayan ito sa katotohanan ng relihiyong Islam, sapagkat ang tumpak na batas na ito, wala ni isa na sumasalungat sa naturalisa ng tao, salungat sa matinong pag-iisip ng tao. Lahat ng mga ito ay sumasang-ayon sa naturalisa at matinong pag-iisip ng tao. Lahat ng mga batas nito ay ayon nga dito sa may akda. Dito sa may akda, ang mga batas nito na matagpuan natin sa Quran ay mga batas na makatarungan. Ito ang pinagkukunan ng tuwid na akida. Ito ang pinagkukunan ng tuwid na mga kaasalan, na kung saan ang dalawang ito, kagaya sa sinabi natin, ito yung pinagbabatayan ng ating paniniwala, na kung saan ang pagsisipi ng dalawang pinagkukunan na ito ng ating pananampalataya at pambabatas ng Islam ay hindi ayon sa sarili lamang nating pagkakaunawa, kundi kung paano ito sinipi ng sinaunang mga Muslim, yung tinatawag na as-salafus salih, sa kung anong paksa nila sinipi ang bawat aya, na doon lamang, hindi yung sa panahon natin sa ngayon. Marami ang mga nalilikaw na mga sikta na ang bukang bibig, Quran at Sunnah, Quran at Sunnah. Bukang bibig, puro dalil, puro dalil. Ang tanong, ang dalil kaya na kanilang ginamit ay angkop doon sa paksa na kanilang binabanggit? At ginamit ba ang dalil na ayon sa panahon ng as-salafus salih patungkol doon sa paksang iyon? Yun ngayon ang katanungan. Isang halimbawa, no? Wag lang magagalit ang mga kapatid nating balik Islam kasi ako'y tinutuwid lamang natin yung mga maling paggamit at pagkakaunawa ng Quran at Sunnah. Marami ko ng ulit na naranasan, actual man, personal man, at maging dito sa Facebook, pinaratangan akong kafir. Isang balik Islam, kafir ka. Kafir ka.
Hindi ko makalimutan yung topic nang binanggit kong ang sunnah bagkos rekomendado ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung tayo ay magsala, nakasuot ang sapatos kaysa sa maghubad. Kapit ka. Kasi mayroong dalil sa Quran, innaka bil fakhla na alaik, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aya yun sa Quran. Inutusan si Musa daw alayhis salam na hubarin mo ang iyong suot sa paa, ang iyong sapatos, sapagkat ikaw ay sa tuwa na lampak na banal. Yung sagradong bali. Yan ay nabanggit sa Quran. Ngayon ang tanong, ang aya ba na yun ay ginamit ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ang mga sahaba dalil sa pag-uubad ng sapatos kung tayo ay magsasala? Hindi. Hindi. Yan ang gusto nating pagdiinan na sa ating pambabatas at mga paniniwala. Aqida. Ang pagsisipi natin mula sa Quran at Sunnah bilang ito ang pinagbabatayan ng ating aqida, hindi ayon sa ating invento kung saan natin lamang gagamitin ang bawat aya na mga paksa. Ito ba ay ginamit sa panahon ng mga sahaba? Angkop kaya ang paksang iyon? Sa madaling salita, ang dalawang ito kung bakit tumpak ang ating mga paniniwala na hindi nagbabago. Ang aqida natin sa simula pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang ngayon, bagos tayo na ng palataya ng aqida ng lahat ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, hindi lamang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at aqida nating mga Muslim sa panahon natin sa ngayon ay iisa. Hindi nagbabago. Hindi nagpapalit tayo ng aqida. Hindi nagbabago sapagkat mayroon tayong batayan na Quran at Sunnah at sumusunod tayo sa kung papaano nila ito sinisipi noong unang panahon, yung mga sinaunang mga Muslim. Hindi kagaya no sa mga Kristiyano. Ang karamihan siguro sa inyo mga kapatid ay mga Kristiyano. Halimbawa, si Idnalin, si Normina Cadel, hindi siguro, si Lizel Albaro. Okay, lahat siguro kayo mga dating mga Kristiyano na yumakap ng Islam. Siguro kung kayo ay nagmamatyag lamang, nakikiramdam o laging nag-oobserba sa mga doktrina, aral o paniniwala na itinuturo ng mga pari, mga pastor, sa kung ano man ang siktang iyong kinabibilangan, mapapansin natin na sila ay sumisipi sa iba't ibang mga teksto, iba't mga bersikulo ng Biblia mula sa iba't ibang bahagi rin, iba't ibang bahagi ng Biblia, iba't ibang mga aklat ng Biblia. Pagkatapos nito ay kanilang ipagdudugtong o pampatunayan ang isang paniniwala, ang kanilang paniniwala para pagdiinan na biblical ang kanilang paniniwala. Mayroong batayan mula sa banal nilang aklat, hindi sarili nilang invento. Pero kung pag-aralan natin ang kasaysayan ng mga paniniwalang ito na kanilang pinatutunayan sa pamagitan ng kanilang banal na aklat, mga paniniwala pala na dati nang ininbento muna, saka pa lang sila naghanap ng mga batayan. Ito ang kanilang parehong ginagawa. Hindi ko makalimutan, kailan lang na nagkaroon ng snow dito sa Kingdom. Sino sa inyo nakakaalam? Nagkaroon ng Yebi. Marami na ngayong nagsilitawan ng mga topic ng mga pastor. Tingnan nyo, nagkaroon ng snow sa Kingdom. Ito ang katuparan ng hula sa Bible. Pagkatapos nun, maghahanap na sila ng hula kuno doon sa Bible. Pero kailanman di mo makita sa kasaysayan kunyari ng Christianity ng isang specific na hula ay nakatala noong unang panahon na hinihintay nila kasi nabasa nila sa Bible at napatunayan kunyari na paglipas ng kung ilang siglo ay lumitaw kunyari ang katuparan ng hula. Ganyan ang kanilang paggamit ng kanilang
banal na aklat, lalong-lalo ang mga simbahang mga protestante. Ang mga simbahang mga protestante, karamihan ng kanilang mga paniniwala, yung doktrina nila, kopya lang naman sa Katolisismo. At ang Katolisismo, marami sa kanilang mga doktrina ay kopya lamang din sa paganismo na kinukumpirma mismo sa Quran. Yung bahi'una qawla alladhina kafaru min qabl. Pagkatapos na mangopya sila ng doktrina mula sa paniniwala ng mga pagano, saka na sila ngayon maghanap ng mga dalil kuno, mga batayan mula sa kanilang banal na aklat. Gayon din naman, lalong-lalo pa ang mga simbahang mga protestante. Bagkus may mga doktrina sa Katolisismo, ang akala natin ay kontrahanan ang Katoliko Protestante, yun pala, kinalabasan ay pareho lang. Ang mga ganito, lalong-lalo no, sa kung sino sa inyo ang mayroong ideya sa katuruan ng Iglesia ni Cristo, ang ganitong paraan ng kanilang pagsipi ng kanilang banal na aklat, ito'y binabanggit ko lang sa inyo para maipaghambing ninyo kung ano ang ating akida, ano ang ating paniniwala naman, paano natin gamitin ang tuwid o tumpak na batas ni Allah. Halos lahat ng mga siktang ito, dinajustify nila ang ganitong uri ng pagkukot, palipat-lipat ng iba't ibang libro ng Biblia. Ito ay sa pamagitan ng pagsasabi nila ng Biblia daw, ay hindi kagaya sa mga pangkaraniwang aklat, akda lamang ng tao. Sapagkat ang mensahe nito, ito'y bukang bibig na sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo, nakatago sa hiwaga, talata kasi ito sa Bible. At ang magkakaunawa lamang nito ay ang mga sogo ng Diyos. At ang mga sogo na ito na tinutukoy, siyempre yung kanilang mga leader ng simbahan, na kung saan ang mga sogo na ito, sila ay inspired, kinasihan ng banal na espiritu. Ito binabanggit lamang natin, mga kapatid, para pagnilay-nilayan natin ang kagandahan at kahigtan ng ating akida. Kung ikumpara natin sa paniniwala ng mga ligaw na mga grupo, kuminsan kung ating gamitin yung ating sentido common, sa dinami-dami ng mga sektang ito na nag-aangking, na ginabayan o kinasihan ng Espiritu Santo, bakit kaya salungatan ang kanilang paniniwala? Magkaiba kayang mga Espiritu Santo ang kumasi sa iba't ibang mga pastor at iba't ibang mga sikta? Kung gamitin lamang ng ating mga kababayan ang kanilang matinong pag-iisip, ang ganitong mga grupo na may kanya-kanyang mga paniwala na isa lamang ang pinagbabatayang banal na aklat, hindi talaga siya matanggap ng matinong pag-iisip. Hindi ito matanggap ng taong ginagamit ang kanyang sentido common. Okay, meron lang akong naalalang katanungan, mga kapatid. Meron akong naalalang katanungan. Ito yung mahalagang katanungan para mapagdiinan ko ang isang mahalagang punto, mga kapatid. Ito yung sinabi ng isa sa mga scholar ng Islam na active sa pangangaral ng Islam. Sabi niya, kung ang isang kafir, kunyari ikaw, dati kang Kristiyano, iisa lang ang intensyon mo, ang niya mo, sa pagyakap ng Islam, paghahanap ng katotohanan para sa iyong kaligtasan, o pagpasok sa paraiso at maligtas sa parusa ng impyerno. Walang ibang intensyon, walang kang ibang niya. Naghahanap ka ng katotohanan. Yan ang taos-puso mong hangarin. Sincero ka sa hangarin iyan. Sabi ng scholar na ito, para kang pumasok sa isang kwarto na mayroong entrance pero walang exit. Pag napasok ka, hindi ka na makakalabas. Sa palagay ninyo, ipaliwanag ninyo kahit napaka-exit na isang pangungusap lamang. Sino ang mag-volunteer? Bakit? Samantalang ang realidad, ako, unang salta ko dito sa Saudi, 2003 sa Islamic Center. Islamic Center ng Sakaka Al-Juf ang kumuha sa akin. Dito ako nagulat. Grabe. Sabi ko, mga Pilipino para dito, mabilis na mag-Muslim.
Pero na-discover ko sa hulihan na siguro dito sa kingdom, baka mahigit 80% ng mga kababayan natin na nagbabalik Islam kuno. Hindi pa nga nakauwi ng Pilipinas, nagmurtad na. Sa kakaaljok ako maging dito sa Jeddah, napakaraming ilan ng mga simbahang palihim ng Iglesia ni Cristo napasok ko, tapos yung mga simbahan ng mga born again na kung saan ang nakalulungkot mga kapatid, sinasabi ko ng prangkahan ito. Karamihan, mahigit kalahati ng mga miyembro ng mga born again dito, na mga OFW, mga nag-aangking dating mga Muslim. Mali kaya ang sinabi ng scholar na ito, na kung ang niya mo, taos-puso ang iyong intensyon ng pagyakap ng Islam dahil sa paghanap ng katotohanan. Dahil sa paghahanap ng katotohanan, sabi niya, kagaya ka sa isang pumasok sa isang kwarto na mayroong entrance pero walang exit, may pasukan pero walang labasan, hindi mo kayang lumabas. Sino makapagpaliwanag? Bakit? Isang pangungusap lang ang salita. Mga kapatid, nakikinig pa ba kayo sa akin? Siguro, Ustad, parang takot sila or meron lang silang tao na parang kinauutangan ng loob, parang ganon. Kaya, kung sila'y takot o maaring mayroong kinautangan ng loob o kaya dahil sa kabaitan ng kanyang amo, okay, kabaitan ng kanyang amo o kaya ng kanyang supervisor, okay, magmumuslim na lang. Sa maling salita, hindi pa rin taos-puso ang kanyang pagmumuslim. Halimbawa, maraming mga nagmumuslim dito. Okay, kabayan, kinakailangan nating magmuslim kasi yung kumpanya natin, mayroong project sa Makkah, kailangan Muslim. Mayroong project sa Madina, kinakailangan Muslim, kinakailangan natin mag-Muslim. Pagkatapos ng project, kahit nag-Muslim na, mayroon ng certificate na isa isang Muslim, pwede na siya makapasok sa mga checkpoint, papasok sa Madina at Makkah. Pero ang tanong, maging doon sa loob ng Makkah, isa sa actual kaya niya ang panampalatayang Islam. Mayroon din, kunyari, ito kalakaran na lang ng mga OFW. Maraming mga nagmumuslim dito na mga magkalaguyo. Ang lalaki, ang babae, parehong Kristiyano, nakita nila ang pinakamadaling paraan para sila magkaroon ng marriage contract. Magmumuslim, dadaan sa Islamic Center. O pagkatapos na sila na ikasal na mayroon ng marriage certificate, ay bye-bye Islam na ngayon. May naalala pa ako, isang kababayan natin na Waray. Pagkatapos namin makapagsagawa ng symposium sa isang kumpanya, kasi maraming Pilipino doon sa kanilang kumpanya, Masag Company, lumapit sa akin yung isang kababayan natin, kabayan, dati rin akong Muslim. Dati rin akong Muslim. Eh sabi ko, bakit dati? Bakit hindi ka na Muslim ngayon? Ay sabi niya, nawalan ako ng kuwan. Nawalan ako ng pananampalataya. Sarili yung Islam. Kasi, yung request ko na loan sa kumpanya, harap-harapan na binasura ng supervisor ko, sa harap-harapan na tinapon doon sa basurahan ang request ko. Ang tanong, ano ba ang koneksyon? Ano ba naman ang koneksyon ng supervisor mo sa relihiyong Islam? Okay, ang gusto ko lang pagdiinan mga kapatid, kung ang tumpak na batas na ito, Quran at Sunnah, kailanman hindi natin makitaan ng anumang mali. Wala tayong makitang salungatan, wala tayong makitang aral na kumukontra sa naturalisa. Wala tayong makitang aral na kumukontra sa sentido komon, kumukontra sa matinong isip ng tao. Okay? At ang Quran ay patapos na nagsasabi na wala tayong makita na anumang mali. Ibig sabihin,
ang lahat ng aral ng Islam tumpak kasi ang pinanggalingan niyan ay Quran at Sunnah. Sa madaling salita, kung ikaw yumakap ng Islam ng intensyon mo ay katotohanan lamang ang iyong hanap, hindi dahil sa trabaho, hindi dahil sa kasal, hindi dahil sa kung ano pang kadahilanan, o kaya pakikisama sa mabait mong supervisor, sa mabait mong amo, kaya kinakailangan mong mag-Muslim. Kailanman hindi ka lalabas sa Islam. Kasi lalabas ka lang sa Islam, ma-justify mo lang ang iyong pagtalikod sa Islam kung napatunayan mo na mali ang Islam, mali ang Quran at Sunnah. Yun lang siya. Karamihan ng mga tumatalikod sa Islam, hindi yun ang dahilan. Karamihan ng mga tumatalikod kasi nagtapos na kaya nakasal na. Karamihan na tumatalikod kasi tapos na ang kanilang project. Karamihan mga tumatalikod, talikod na ako sa Islam kasi inapi ako ng isang Muslim. Wallahi, kahit ikaw, kahit ibala ka pa sa kanyon ng mga Muslim, patayin ka ng mga Muslim, o lahat ng ore ng pangapi ay gagawin sa'yo ng mga Muslim. Hindi naman sila ang dahilan ng iyong pagyakap ng Islam. Kundi, yumakap ka ng Islam sapagkat alam mo na ang pinagbabatayan na ito, Quran at Sunnah ay tumpak, wala tayong makita ni anumang kamalian, salungat sa naturalisa o sentido komun ng tao. Okay mga kapatid? Yan lang ang pinagdiinan ko. Kaya makita natin na ang mga tumatalikod na mga kapatid nating mga balik Islam, wag magagalit ang mga kapatid nating mga balik Islam. Hindi na nangahulugan na ang iba kasi sinasabi nila, si Salman yan, antay-balik Islam yan. Yun ang akala nila. Tapos ang iba din namang may mga tribo, ibang mga tribo, si Salman kasi balik Islam yan. Balik Islam lang yan, kaya galit yan sa iba't ibang mga tribo. Ang buong akala nila kapag may mga kaugalian o mga mali tayong paniniwala na itinutuwid, akala nila ay personal kontra doon sa specific na tribo o kaya sa mga halimbawa sa mga balik Islam. Okay mga kapatid, ituloy natin ang pagbabasa. At siya nga po pala, sa simula, tinanong ko kayo ng simpleng katanungan. Una yung 6 na haligi ng iman. Pangalawa, yung unang haligi ng Islam ay naglalaman ng 4 nating mahalagang pinaniniwalaan. At ang una dito na ating tinatalakay. At inshallah, ang huling paksa na ito, yung tumpak na batas na mga patunay sa kairalan ng dakilang tagapaglikha. Okay, kasama na doon yung naturalisa, sa matino nating naturalisa. Pangalawa yung lantay na pag-isip. At ang pangatlo yung nasasaksihang pandama. Inshallah, ang pang-4 na ito ay matatapos natin sa pagkakataong ito. At mga kapatid, sa pag-aaral ng Islam, huwag nating ituring na ang pag-aaral nito ay kagaya noon na nag-aaral pa tayo sa school, na kung saan magre-review lamang kapag parating na ang exam. Kung ang pag-aaral ng Islam hindi ang layunin ng pagre-review o palagi ang pagre-review, hindi dahil sa exam, kundi dahil sa kung bakit nire-review palagi natin yung ating napag-aralan, sapagkat ang pinag-aralan natin, obligasyon natin ito'y maisa-aktwal. Pagkatapos ng pag-aaral, pagsasaaktwal, pangatlo, pangangaral. Ang intensyong pangangaral o pagtuturo na layunin natin sa pag-aaral, yun ang the best mga kapatid na pag-aaral. Yun ang pinaka-mainam na paraan ng pag-aaral. Kaya, sikapin natin sa mga mga natutunan natin sa Islam. Sa actual natin,
sa pagtuturo, unang-una sa pamilya natin. May asawa ka, kayong mag-asawa, magturuan. Magkaroon ng regular na pag-upo na ang layunin ay pag-aaral, na ang layunin ay bawat isa ay mag-recite ng Quran na kanyang namemorya. Kung baga, mayroon kayong takdang pizza na kinakailangang maupo kahit kayong mag-asawa, kasama ang inyong mga anak, o kaya kayong mga magkakapatid. At pinakamainan doon, kung kayang madalas sa labas, ibig sabihin, maisagawa ang ganitong uri ng mga pagkakaipon o pagpupulong kasama sa mga kabarkada mo. Karaniwan sa mga kapatiran, mga Muslim, natural, may mga kabarkada yan ng mga Muslim. At ito ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang saang ang barkadahan ninyo, ang pagkakaibigan ninyo, hanggang sa itinuring na ninyong parang regular na pagpupulong ng isang jamaah na itatag na ninyo ang samahan o jamaah. Sa pamagitan nito ay kayo'y nag-aaral, nangangaral. Yan ang importante. Yung nabanggit ko kanina, pag-aaral, pagsasaaktwal, pangangaral, at ang last sa tatlong ito, para tuloy-tuloy natin may sagawa, ay ang sabar. Sabar. Sino nakakaalam ng dalil mula sa Quran? Yung apat na binanggit ko na siyang buhay ng mga Muslim. Nabanggit ko na ito minsan, di ko maalala kung anong topic ang ating natalakay. Mga kapatid, sino makaalala ng dalil na ang buhay natin, una, tuloy-tuloy na pag-aaral, sunod, pagsasaaktwal, pangatlo, pangangaral, pang-apat, kinakailangang magtaglay tayo ng katangiang sabir o mayroong sabar. Mga kapatid, recite ng surah sa Quran. Inshallah, kahit hindi natin matapos itong topic na ito na ating tinatalakay, inshallah, self-study na lang, pag-aralan ninyo. Sisend ko sa inyo ang kopya. Bagaman sa ating exam, inshallah, kopyahin lang ninyo sa papel na ibibigay ko sa inyo. Hanapin lang ninyo para magkaroon lang kayo ng guide kung ano ang dapat ninyong memoryahin, na yun ay mga mahalaga sa ating paniniwala na dapat memoryado kung maaari. Hindi dahil sa nakasagot ka lamang sa ating exam dahil sa kinopya mo, kundi na memorya mo sa layuning pangaral o ituro. Hindi dahil sa para pumasa lamang sa exam. Yan ang malaking kaibahan ng mga ulama noong unang panahon. Minimemorya nila ang bawat lesson ng kanilang mga teacher, hindi dahil sa exam, kundi dahil sa sila ay nagtuturo. At yan ang buhay nating mga Muslim. Sino makapag-reset ng Suratul Asr? Mariam, Mary Rose, reset mo nga ang Wal Asr. Bilis. Wait lang po, start kasi yung kapatid ko. Volunteer, sino? Okay. Gusto ko lang pag yun, mga kapatid, memoryahin ninyo ang Suratul Asr. Siguro lahat ka, memoryado niyo yan. Wal asr, innal insana lafi khusr. Okay. Yung sunod, yung huling aya, at doon nakapaloob ang apat na katangian nating mga Muslim. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Illa alladhina amanu, ang tinutukoy ang tuloy-tuloy na pag-aaral. Wa amilu salihat, pagsasa katuparan ng ating mga napag-aralan. Pangatlo, wa tawasaw bil haqq, yun ang pangangaral. At ang pang-apat, sabar. Sabar. Kaya, kung isinasaakwal natin ang sura na ito, sa ating mga pag-aaral na ang intention ay para maisaakwal at maipangaral, yun ang the best na pag-aaral. Hindi para pumasa lamang sa exam. Okay mga kapatid? Bagaman, dito sa ating pag-aaral,
mayroon tayong exam na inahanda para sa inyo. Bagaman itong ating pag-aaral, hindi man ito parang formal na madrasa na ang grade ninyo ay makakaapekto sa inyong grado. Okay? Okay, basahin natin. Asharu sahih huwa natiqul kitabi wa sahihus sunnah. Ito ay tagapagsalita ng Quran at tumpak ng sunnah. Qala ta'ala, afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katira. Nabasa na natin ito nung nakaraan. Nagsabi si Allah, kaya hindi ba sila nagmuni-muni sa Quran kung sakaling ito ay mula sa ganang iba pa kay Allah? Talaga sanang nakatagpo sila rito ng pagkakaiba-ibang marami salungatan, mga kamalian. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang patutuo mula sa Panginoon ninyo. Nagbabala kami sa inyo ng isang liwanag na malinaw. Okay? Yung unang aya na ating binasa, ang talatang ito ay afala yatadabbaruna al-Quran. Ang tadabbur na tinatawag, ang salin dito ay nagmumuni-muni, nagbubulay-bulay, nagbubulay-bulay. Ito yung talata na nangungusap sa matinong pag-isip na pagmuni-munihan natin, pagbulay-bulayan natin ang Quran, na kung ito ay katha lamang ng tao, ay tiyak na mayroon itong maraming mali at pagkakasalungatan. Bagos ay hinamon ni Allah ang lahat ng tao at jin, ayon dito sa pangalawang aya, na gumawa ng kagaya nitong Quran. Kung kaya nila, kung ang mga tao, kung may dumating nga sa inyo na isang patutuo mula sa Panginoon ninyo, nagbabala kami sa inyo ng isang liwanag na malinaw. Ito ay Surah An-Nisa 174. Yung aya na naghamon sa mga jin at tao na kahit sila ay magsama-sama upang gayahin itong Quran. Yung aya wala sa libro dito, babasahin ko. Walin istama'atil insu wal jin ala ayatu bimithli hadal Quran la yatuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ang meaning ng aya, sabihin mo Muhammad, talagang kung nagtipon ang tao at ang jin para maglahad ng tulad ng Quran na ito, ay hindi sila makapaglalahad nito o makakagawa nito. Kahit pa ang iba sa kanila para sa iba ay naging tagapagtaguyod. Ng ibig sabihin, kahit pa silang lahat ay magtutulong-tulong, yung mga dalubhasa sa kanila sa lingwahe ng Quran, hindi nila ito magagawa. Kaya sinabi dito sa Quran, pangalawang ay natin binasa, siya ay burhan, patutuo. Naayon dito sa pangalawang aya na ito, malinaw, isang liwanag na malinaw, na ayon mismo sa Quran, ito ay liwanag na malinaw, patnubay na malinaw, at mga patunay na malilinaw, na kung saan ito ay mayroon pang isang aya sa Quran, wala ka jassarna al-Quran lidhikr fahal min muddakir. Yung aya na ito, kung tutusin, isa na naman itong mirakulo. Himala, buhay na himala na ating nababasa. Tingnan nyo. Sa mga nagmumuni-muni sa pagbabasa ng Quran palagi, yung kahangahangang lingwahe nito, ang aya na ito, napaka-exit. Wala ka jassarna al-Quran lidhikr fahal min muddakir. Sa mga nagbabasa ng Quran at nagmimemorya,
nakita nila ang malaking kaibahan sa mga ordinaryong libro. Alam mo ang ibig sabihin ng aya? Talagang ang nagpadali. Ginawa naming madali o magaan ang Quran na mamemorya o maalala. Kaya may tagapag-alala, kaya ito'y patanong bilang paghimok sa mga tao na pag-aralan at pagbulayan ang Quran. Ang Quran na ito madaling mamemorya at madaling mapag-aralan, madaling maunawaan, napakasimple ang kanyang lingwahe. Parang ang kinakausap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pangkaraniwang mga tao na ito na nakaunawa ng lingwaheng ito. Pero napakasimple ang lingwahe, madaling mamemorya. Pero bakit hindi kayang tugunan? Hindi kayang tugunan ang hamon na gayahin. Kaya isa siyang himala. Sa mga nagbabasa ng Quran at nagmemorya ng Quran, alam nila yan, ang Quran napakadaling mamemorya. Pero kung ordinaryong libro ang memoryahin mo, napakahirap memoryahin. Pero ang Quran madaling mamemorya. Samantalang madaling mamemorya at madaling maunawaan, pero hindi kayang gayahin. Isang himala yan. Kaya ang taong nananatili pa, yung sinabi nating termino, nananatili pa ang lantay na pag-iisip, ay makapagtatanto na ang Quran nga ay nagmula sa tagapaglikha ng lahat ng bagay. Kaso nga lang, kagaya sinabi natin nung nakaraan, yung taong nababalutan na, natatakpan na ng mga dumi, natatakpan na ang kanyang lantay na pag-iisip ng mga karumihan, ng mga maling ideolohiya, mga maling simulain, mga maling kultura o kaugalian ang nakagisnan. Ano ang mangyari? Hindi na makakilala at hindi na rin sila makakatanggap ng katotohanan. Kaya nga, sa sinabi ni Allah, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maaring memoryado ninyo ang aya na itong aking binasa kasi ito ay sa last part ng Quran, Al-Mutaffifin, number 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nang sabihin na ang nakagawian natin at mga kasalanang nagagawa natin, ito na ngayon ang bumabalot sa ating mga puso dahilan na hindi makakaunawa at makatatanggap ng katotohanan. Kaya dito sa ating libro na binabasa, ito ay aya sa Quran sa Surah Yunus 57, waqal ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. O mga tao, may dumating nga sa inyo na isang pangaral mula sa Panginoon ninyo, isang lunas para sa nasa mga dibdib, isang patnubay at isang awa para sa mga mananampalataya. Pansin po natin mga kapatid ang salitang kada ja'at ko mau'adha. May dumating nga sa inyo na isang pangaral sa puso ng tao na naglalaman ng panghihikayat at babala, yung panghihimok at babala. Kasi ang mga sogo, tagapanghikayat at tagapagbabala. Ang Quran at Sunnah ay naglalaman ng panghihikayat sa tao sa anumang nakabubuti sa kanya at babala sa anumang nakasasama sa kanya. Kung sa sinabi pa niya, isang lunas wa shifa'un lima fis sudur, isang lunas para sa nasa mga dibdib, lunas sa lahat ng uri ng alinlangan, lunas sa lahat ng uri ng lihis na akida,
sa lahat ng kasamaan at lahat ng pagkaligaw. Wahudan, isang patnubay. Patnubay sa lahat ng bahagi ng buhay. Nabanggit natin, lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Patnubay sa pang-araw-araw na buhay, patnubay sa tamang paniniwala, patnubay sa tamang pagsamba, patnubay sa tamang kaasalan, at patnubay sa lahat ng bagay, lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Wa rahmatul lil mu'minin, at isang awa at isang awa para sa mga mananampalataya. Ginawa ni Allah ang revelasyong ito na awa sa mga mananampalataya, sapagat sa pamagitan nito ay makikilala ng isang mananampalataya ang tama at mali. Makikilala niya ang katotohanan at kabulaanan. Waqal awalam yakfihim an anzalna alayka alkitaba yutla alayhim inna fi dhalika la rahmatan wa dhikra liqaumi yu'minun. Awalam yakfihim, hindi ba nakasapat sa kanila? Hindi ba nakasapat sa kanila? Na tinutukoy ang revelasyong ito, ang wahyi na ito na ibinaba sa iyo, Muhammad, bilang himala na walang hanggan. Mga kapatid, huwag po nating kaligtaan, huwag po nating kalimutan. Ano ang tinutukoy ng himalang walang hanggan? Bakit ang Quran ay sinasabi ng mga scholar na himalang walang hanggan? Himala noong nakaraan, kasalukuyan at hanggang sa huling araw o araw ng paghukom. Kaya sabi sa akin ito, awalam yakfihim, hindi ba nakasapat sa kanila na ang Quran na ito o Muhammad ay himalang walang hanggan? Himalang nagpapatuloy hanggang sa panahon natin sa ngayon at hanggang sa huling araw, sapagat walang nakakayang tumugon sa hamon nito. Walang sinuman ang kayang pasinungalingan ito o anumang uri ng pag-aalinlangan sa kapahayagang ito, sa wahyi na ito. Samantalang ang mga nanunulig sa autentisidad ng Quran na ito ay naglalaman ng mga mali at salungatan, ang mga ito ay, kung tutusin, nasa isipan lamang nila na nag-aakalang may salungatan at mali dahil hindi nila nauunawaan yan ang totoo. Maaaring hindi nila naunawaan dahil sa kanilang kamangmangan, o kaya dahil sa kasiraan ng kanilang puso, o kaya dahil sa sarili nilang pithaya o pagnanasa, o kaya mga personal nilang hangarin, personal na niya o intensyon. O kaya, isa pa sa mga dahilan, mga kapatid, ginawa nilang pamantayan ang baluktot nilang kaugalian at paniniwalang nakagisnan. Yan ang style ng mga ligaw na grupo. Halimbawa, hindi ko makalimutan yung sinasabi ng ilang mga pastor. Tingnan nyo, ang Quran, tanda na mali. Kasi binabanggit nito sa Quran na si Haman, alam mo si Haman? Na tauhan ni Paraon. Pero sa Bible, si Haman ay tauhan ni King Xerxes ng Babylon. Tingnan nyo, ang Quran ay mali. Kasi si Haman ay tauhan ni Paraon ng Egypt, ayon sa Quran. Samantalang ang tama ay nasa Bible, kasi si Haman ay tauhan ni King Xerxes ng Babylon. Yan ang halimbawa ng sinasabi nating ginawa nilang pamantayan ang baluktot nilang kaugalian. Ginawa nilang pamantayan ang baluktot nilang banal na aklat, o pamantayan ang baluktot nilang kultura o ideolohiyang tinatangkilik. Kaya sa aya na ito, hindi ba nakasapat sa kanila na kami ay nagpababa sa ayo ng aklat na binibigkas sa kanila? Sa mga nagbabasa at nakaunawa nitong revelasyon, habang nanatili pa ang kaniyang
matinong pag-isip. Na sinasabi ng may akda, lantay na pag-isip. Ito ay sapat na para sa kanila na maniwala ng revelasyong ito ay hindi gawa ng sinumang tao, bagkus ito ay mula sa tagapaglikha upang sila ay sumampalataya sa kairalan ng Diyos na narapat sa masambahin, upang sila ay sumampalataya sa katotohanan ng Islam na ang Quran na ito na tinatangkilik ng mga Muslim ng relihiyong Islam bilang banal na aklat ay katotohanan. Tunay na sa gayon, yung sunod, tunay na sa gayon, inna fi dhalika la rahmata wa dhikra liqaumi yu'minun. Tunay na sa gayon ay talagang may awa at paalala para sa mga taong sumasampalataya. May kumikilala, tingnan nyo ha, sa mga taong sumasampalataya dito sa Quran. Kaya makita natin na pinahiwatig dyan na may kumikilala sa katotohanan ito at sumampalataya. Ngunit marami ang mga nagmalaki, nagmayabang, ayaw tumanggap ng katotohanan, kaya sila ay tumangging sumampalataya. فما تضمنه القرآن العظيم من الأخبار الغلبية المتحققة والعقائد الصحيحة والشرائع العادلة والأخلاق القويمة دليل على أن ذلك من عند الله ولا يمكن أن يكون من عند غيره من المخلوقين. At dito tinapos ng may akda ang pang-apat na ito na patunay. Kaya naman ang nilalaman ng dakilang Quran na mga ulat na pang nakalingid, yung mga ghaib na mga kwento sa Quran na napatutuhanan, mga paniniwalang tumpak, mga batas na makatarungan at mga kaasalang matuwid ay patunay na iyon ay mula sa ganang kay Allah at hindi maaari na maging mula sa iba pa sa Kanya kabilang sa mga nilikha. Bilang panghuli mga kapatid, mayroon na akong naalala sa binanggit dito ng author ng ating libro. Muli ito'y pagtutuwid, lalong-lalo sa mga kapatid nating active sa pagdadakwa. Yung bukang bibig nilang, ang Islam ay kapayapaan, ang Islam sa Islam ay magkapantay-pantay, pantay-pantay ang tao sa batas. Itong bukang bibig nito na salita, mali siya. Kontra siya sa ating akida. Gustong pagdiinan itong katagang ito, makatarungan. Huwag nating sabihin mga kapatid na sa Islam ay mayroong tinatawag na pagkapantay-pantay. Hindi. Ang batas ng Islam ay pagkakapantay-pantay. Bagkus, ang sinasabi natin sa ating akida, ang batas ng Islam ay makatarungan. Kasi ang pagkakapantay-pantay ay injustisya. Kung pantay-pantay ang tao sa batas, injustice ang batas ng Islam. At maaaring maunawaan nyo, bakit? Bakit injustice? Bakit mayroong paglabag sa katarungan? Kapag ka pantay-pantay, mayroong pagkapantay-pantay sa batas ng Islam. Sa ating akida, sa ating paniniwala, ang batas ng Islam ay makatarungan, hindi magkapantay-pantay ang tao sa batas. Sapagkat magkaiba ang batas na ipinapatupad sa Islamikong Estado ikumpara sa mga batas na ipinapatupad sa mga Muslim na nariyan sa Islamikong Estado at sa mga non-Muslim. Magkaiba ang batas na espesyal para sa mga kababaihan at iba naman sa kalalakihan. Bakit? Kasi magkaiba ang kanilang obligasyon maging sa sosyudad. Kunyari, bakit magkaiba? Hindi magkapantay-pantay ang tao sa batas? Kasi magkaiba ang kakayanan ng lalaki at babae. Isang halimbawa yan lalaki at babae. May mga kakayanan ang babae na hindi kayang gawin ng lalaki. May mga kakayanan ang lalaki na hindi kaya ng babae.
na kung kaya ang batas ng Islam ay makatarungan dahil nga sa hindi magkapareho ang batas na pinatupad para sa mga lalaki at babae. Kaya tanda natin ang mga bukang bibig na ito ng marami nating mga kapatid. Sa Islam, ang batas ay pagkabantay-pantay. Mali. Ang tama dyan, ang batas ng Islam ay makatarungan. Okay mga kapatid, inshallah, dito sa huling paragraph, binanggit ng author, وَلِهَذَا لَمَا يُنْكِرُ وُجُودَ اللَّهِ حَقِيقَةً أَحَدٌ مِنْ بَنِي آدَمَ وَإِنَّمَا تَظَاهَرَ بِذَلِكَ أَصْنَافٌ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا. Dito sa panghuling paragraph na ito, at dito nagtatapos, dahil dito hindi nagkaila sa kairalan ni Allah ng totohanan ang isa sa mga anak ni Adan. May nagpanggap lamang niyon na mga pangkat kabilang sa mga ateista sa matandang panahon at makabagong panahon. Okay, tapos binanggit dito ng may akda ang una yung materialista, pangalawa yung mga tinatawag na naturalista, sunod yung aksidentista, at ang pang-apat ay ang mga komunista. At mga panglimang kanyang binanggit, yung mga individual na mga tao na nalihis sa paksang ito na ating tinatalakay, paniniwala kay Allah sa kairalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, isisin ko sa inyo ang natapos ko na mga na mga binabasa ko dito sa ating mga aralin. At kopyahin lamang ninyo sa isisend ko sa inyo ang kasagutan sa mga katanungang inihanda ko sa inyo. At inshallah, itong pagsusulit na bibigyan ko sa inyo, pwede niyong i-print, tapos sagutan ng sulat kamay, tapos bawat pahina ay picturean at isend sa akin sa wag ninyong isend sa group chat. Direkta niyong ipadala sa akin. O kaya pwede nyo man siguro ma-edit sa inyong cellphone o kaya sa inyong computer. I-edit nyo lamang at doon nyo sagutan mismo sa file na isisend ko sa inyo. Okay, hanggang dito lamang mga kapatid. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.